Naku, matapos ang 14 days na pag-aantay ng buong sambayanang Pilipino, isang nakakagulat na pangyayari ang bumalot sa matagal ng kontrobersya na kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. Matapos nga ang taon ng paratang at laban sa korte, sa wakas ay nahuli na si Kibuloy. Ang kasong ito ay nasa sentro ng laban para sa hustisya sa bansa. Ngayong araw, naaresto si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao matapos ang serya ng legal na aksyon at imbestigasyon. Siya ay nahaharap sa mga paratang ng human trafficking, sexual abuse at financial fraud na matagal nang iniimbestigahan. Ang pagkakaaresto kay Kibuloy ay inanunsyo ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa pamamagitan ng isang Facebook post. Kinumpirma nito ang operasyon na isinagawa ng Philippine National Police kasama ang iba pang mga ahensya. Ang pagkakaaresto kay Kibuloy ay itinuturing na isang mahalagang hakbang sa matagal ng paghahanap ng hustisya ng mga biktima ng kanyang mga umano'y krimen. Particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy ay para pakitanong nyo lang sa SILG. Si SILG lang i-interview nyo dahil ang mga details nun ay hindi ko talaga alam. Okay, so pakina lang at hindi fairness to him, hindi ko talaga alam. Sa isang press briefing, isiniwalat ni PNP Regional 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III ang mga pangunahing detalye ukol sa operasyon. I don't like to believe na magkaaway kami ni Attorney Torion. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role, and well, it turned out well. And hopefully, Ardino, start na ito ng Si SILG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he is the fall person dyan sa surrender na yan. Ay, nabanggit niyo, sir, na kung hindi niyo ito ginawa, itong ganitong operasyon ay hindi. I'm proud that we did our job today. Habol ko lang po, RD, sinakay po daw sa C1. 30. Yeah, I think yun nga nangyari. Dahil andyan ang... Yeah. Yung C-130 po is nalig sa Davao na mataan kanina. Yeah. Ayon dito, ito na talaga ang tamang gawin ni Pastor Apollo Kibuloy, kundi harapin na lang talaga ang batas. Siya ay nagpapasalamat sa realization ni Kibuloy dahil sa realization sumuko sa batas para matapos na nga ang paghihirap ng both parties ng KOJC at ng PNP. Ayon kay Torre, si Kibuloy ay sumunod ng mapayapa sa mga otoridad. Itinuring ito ni Torre bilang isang positibong hakbang para hayaan ang batas na gawin ang tungkulin nito. Gayunpaman, nilinaw ni Torre na hindi siya ang dapat mag-take credit sa operasyon. Binanggit niya sa Interior Secretary na si Benjamin Abalos Jr. ang unang nag-anunsyo sa media, kaya mas karapat dapat siyang magbigay ng statement para dito. Ngunit may iba pang detalyeng lumitaw. Ayon kay Torre, si Kibuloy ay ineskortan ng hindi pinangalanang bilang ng mga pulis para isakay sa isang C-130 aircraft. Kasama sa operasyon ng AFZ Group at isang convoy ng 9 na sasakyan ang sumundo sa transportasyon papuntang eroplano. Hindi naman ito nilinaw ni Brigadier General Nicolas Torre III na galing mismo sa loob ng KOJC. Pero wala namang ibang pupuntahan ang convoy na ito kundi doon lamang sa Davao. Sa isang matapang na pahayag, nangako si Senator Riza Hontiveros na titiyakin niyang mapapanagot si Kibuloy sa mga kaso laban sa kanya. Sa isang statement, sinabi niya, bilang na raw ang araw ng tulad nilang naghahari-harian ng babastos sa batas at ng aabuso sa kababaihan, kabataan at kapwa nating Pilipino, ayon kay Senator Riza Hontiveros. Ang kanyang mga salita ay nagbigay lakas sa mga biktima ng matagal nang nananawagan ng hustisya laban sa makapangyarihang tao tulad ni Kibuloy. Binanggit din ni Hontiveros na ang mga taong matagal nang umiiwas sa batas ay haharap na ngayon sa mga kahihinatnan ng kanilang mga ginawa. Ngayon, si Kibuloy ay nasa kustodiyan na. Inaabangan na ng lahat ang susunod na hakbang ng proseso ng batas. Ang PNP sa pamumuno ni Brigadier General Nicolas Torre III at sa gabay ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. ay may mahalagang papel sa pagtitiyak na ang kasong ito ay mapapangalagaan ng tama at maayos. Sa mga darating na araw, tututukan natin ng buong bansa ang mga sumusunod na kaganapan lalo na sa pagsisimula ng paglilitis sa posibleng magbunyi
nagbunyag ng mas marami pang detalye ukol sa paratang ng laban kay Kibuloy at sa KOJC. Sa kabilang linya naman, ayon kay Banat Bay na sikat na vlogger, si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi inaresto. Ito ay isang paglilinaw sa kanyang vlog. Si Pastor Apollo Kibuloy ay kusang sumuko sa Armed Forces of the Philippines, particular sa ISAF. So ito po linawin natin na sa ISAP. Okay? So, ang ISAP po kasi, pag nagtrabaho yan, tahimik yan. Sa kanila, sumuko si Pastor Kibuloy at sila po ay Trusted ang kampo ni Kibuloy na sumuko sa AFP kumpara sa PNP dahil nga sa may death threat ito. Ngayon naman, ayon dito, ito turn over naman ng Armed Forces of the Philippines si Pastor Apollo Kibuloy sa PNP dahil nga sa wala silang capacity para makialam dito sa paglilitis at pagsiserve ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito na ang pagtatapos ng ating kwento. Ngunit, magtagumpay kaya ang hustisya para sa mga biktima? Ano na ang mangyayari sa Kingdom of Jesus Christ ngayon sa kanilang leader ay nahuli na? Marami pang tanong na kailangan sagutin, ngunit isang bagay ang tiyak. Nagsimula na ang landas tungo sa hustisya. Naku, abangan ng mga susunod na kabanata ng kwento. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para manatiling updated sa mga panibagong banta tungkol sa kasong ito.